Isang magandang buhay sa lahat ng mga manonood sa content na ito at mabuhay kayo hanggat sa gusto ninyo sa lahat ng aking mga subscribers. Uli na naman tayong lalakbay sa sinaunang panahon para sa kwentuhan natin ngayon. Ito ay tungkol sa buhay ni Pero at Simon. Sino nga ba sila? Marahil alam na ng iba ang kwento sa buhay nila. Pero sa content natin na ito ay dadagdagan natin ang iyong mga kalaman sa kwento na pinamagatang The Roman Charity na naging popular noong 17th century. Sino nga ba ang mga taong nasa likod sa kwentong ito at sa mga ipinintang larawan? Bago ko simulan ang kwentong ito, sana sundan mo na at tangkilikin ang aking mga video at gawin mo ng tambayan ang aking munting channel bago matulog. Kung nagustuhan mo, huwag mahiyang i-like, share, at i-comment lang down para sa inyong mga comments o mga gusto pang ipakwento. Sana pong napakalaking tulong na sa aking munting YouTube channel ang inyong mga views. Lalo sa lahat, pakahalaga na po sa aming mga content creators sa inyong mga subscriptions. Please subscribe para sa mga kakaibang mga kwento at mga kaalaman. May mga na-upload na pong content sa kwentong ito. Maraming iba't ibang version sa kwentong ito. Pero ito ay ang bagong version at mas pinalawak na pananaliksik. Pagmasdang mabuti ang mga ipinintang larawang ito. Ano pumapasok sa isipan mo? Malamang natatawa ka at ibang nasa isip mo. Ngunit kung gusto mong malaman ang nasa likod ng larawang ito, ay tapusin mo ang video ito. Unahin natin ang mga artist at ang kanilang mga likha o obra maestra na ipinintang larawan na pinamagatang Roman Charity. Isang painting ang nahukay sa Pompeii noong 1st century at pinamagatang fresco. Ang artist ay hindi kilala, si Hans Sebald Beham. Siya ay isang German printmaker na ginawa ang kanyang pinakamahusay na trabaho bilang isang engraver at isa ring designer ng woodcuts at isang pintor at miniaturist. Kabilang sa mga kilalang gawa ang Denach, Simon at Pero o ang Roman Charity. Charles Mellin, 1577, Nancy, Rome. Siya ay isang pintor na Pranses noong panahon ng Baroque. Gumawa siya ng mga mural at pinalamutyan ang kapilya ng Birhen sa simbahan ng San Francis noong 1313. Sir Peter Paul Rubens, Dutch, ay isang Flemish artist at diplomat mula sa Duchy of Brabant sa Southern Netherlands, modern-day Belgium. Gaspar de Crayer, siya ay isang Flemish na pintor na kilala para sa kanyang maraming kontrareformang mga altarpiece at mga larawan. Si Rembrandt Peale ay ipinanganak noong February 22, 1778. Siya ay isang pintor at isang tagabantay ng museo. Naimpluwensyahan ng Neoclassicism ng Pranses ang kanyang estilo. Subalit may isang larawan na naging mukha ng kwentong The Roman Charity. Ito ay umanong ang larawang ito. Subalit sa aking pananaliksik ay hindi talaga klaro kung sino ang artist sa larawang ito. O, ito ba'y isang painting o isang graphic arts lang? May nagsasabi na ito ay gawa raw ni Peter Paul Rubens. Ngunit buong gabi kong tiningnan ang talambuhay niya, ngunit wala akong nakitang painting na kahalintulad nito. Sa nabasa kong articles ay si Hans Sebald Beham. Ngunit nang binusisi ko ang kanyang buhay gamit ang Google, ay wala pa rin akong nakitang pareho sa larawang ito. Kung may alam ka kung sino ang artist sa figurang ito, ipaalam mo lang at comment lang down sa ibaba. Saan nga ba nanggaling ang kwento ng The Roman Charity? Ang kwento ay nagmula sa Romanong manunulat na si Valerius Maximus, at isinalaysay kung paano lihim na pinalusob ni Pero ang kanyang ama, na si Simon, nagugutom sa bilangguan. Ang Romanong kawanggawa o Roman Charity ay tanyag noong 17th century sa Italy, at malamang na ito ay isang kopya ng isang akda noong panahong iyon. Ang kwento ay naitala sa Factorum at Dictorum Memorabilium, siyam na aklat ng mga di malilimutang kilos at kasabihan ng mga sinaunang Romano, ng Romanong historiador na si Valerius Maximus, at itinanghal bilang isang dakilang gawa. Isang pagpipinta sa templo ng Pietas ang naglalarawan sa eksena. Bukod pa rito, ang mga pagpipinta sa dingding at mga estatwa ng terakota mula sa unang siglo na nahukay sa Pompeii ay nagmumungkahi na ang mga visual na representasyon ni Pero at Simon ay totoo. Gayunpaman, mahirap sabihin kung ang mga ito ay umiral bilang tugon ni Maximus o nauna, inspirasyon, ang kanyang kwento. Valerius Maximus, siya ay isang 1st century Latin na manunulat at may akda ng isang koleksyon ng mga makasaysayang anekdota. Factorum at Dictorum Memorabilium Libris, o siyam na aklat ng mga di malilimutang gawa at kasabihan. Kilala rin bilang De Factis Dictisque Memorabilibus o Facta et Dicta Memorabilia. Nagtrabaho siya sa panahon ng paghahari ni Tiberius, 14 hanggang 37 at noong Middle Ages, si Valerius Maximus ay isa sa mga pinakakopya na may akda ng Latin. Pangalawa lamang sa Persian, higit sa 600 medieval manuscripts ng kanyang mga libro. Si Valerius Maximus ay nagsasabi ng 2 kwento sa Roman Charity. May unang mahabang kwento tungkol sa isang babaeng nagpapasuso sa kanyang ina.
na sinusundan ng isang napakaikling kwento tungkol sa isang babaeng nagpapasuso sa kanyang ama. Ang pangalawang kwento ng ama-anak na babae, sa katunayan, ay binubuo ng isang pangungusap lamang. Si Priscianus Casariensis, 500 Y, na karaniwang kilala bilang Priscian, ay isang Latin grammarian at ang may akda ng Institutes of Grammar, na siyang karaniwang aklat-aralin para sa pag-aaral ng Latin noong Middle Ages. Makalipas ang 1,500 taon, muling isinalaysay ni Boccaccio ang unang kwento ng inaanak na babae lamang at hindi binanggit ang kwento ng ama-anak na babae. Gayunpaman, halos lahat ng Caritas Romana na oil painting at mga guhit ay nagpapakita lamang ng kwento ng mag-ama. Binabago ng katotohanan ito ang orihinal sa isang erotikong direksyon. Giovanni Boccaccio. Noong mga taong 1362, ang kwento ay muling isinalaysay ng sikat na manunulat na si Giovanni Boccaccio. At ito ang aking version sa kwentong ito, The Roman Charity. Ayon sa nakasulat, may dalawang version si Valerius Maximus sa kwentong ito. Ito ay ang mother-daughter story at famosong father and daughter story. Ang may akda ng kwento ay hindi kilala, ngunit alam namin na ito ay unang naitala ng mga Romanong historiador na sina Valerius Maximus. Isinulat ni Maximus ang parehong bersyon, ang bersyon ng ama-anak at ang bersyon ng inaanak na babae. Sa bersyon ng anak-ina, nakita ng gwardiya ang eksena bilang isang gawa ng lesbianism sa simula, ngunit napagtanto niya na nasaksihan niya ang mahusay na halimbawa ng pagmamahal ng isang tao para sa sariling mga magulang. Isang teorya ang nagsasabi na ang kwento ng Roman Charity ay hango sa lumang Etruscan readed ni na Hercules at Juno. Sa mitolohiyang Etruscan, ipinagkaloob ni Juno kay Hercules ang katayuan ng isang Diyos sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng gatas ng ina. Sa paggawa nito, si Heracles ang naging unang mortal na naging Diyos. Ang mga sinaunang Romano ay may isa pang bersyon ng kwento, kung saan ang anak na babae ay nagpapasuso sa kanyang nakakulong na ina upang iligtas siya mula sa gutom. Sa kalaunan ay siniguro ang kanyang paglaya mula sa bilangguan. Ang Romanong kawanggawa ay naging isang halimbawa ng pinakamataas na anyo ng paggalang at pagmamahal sa mga magulang. Sa mga ibang mababasa nating articles, ay may nagsasabing si King Louis Lacy of France ang naghatol kay Simon na makulong hanggang kamatayan sa pamamagitan ng pagkagutom. Ngunit ito po ay napakamali, sapagkat unang naisulat ito ni Valerius Maximus noong 2 century D. At si King Louis Lacy ay nabuhay noong 5 September 1638, 1 September 1715, at ito'y naganap umano sa ancient Greece at hindi sa Pransya. Hindi rin 4 na buwang pinasuni pero si Simon. Hindi ka mabubuhay sa 4 na buwan kung gatas lang ng ina ang iyong inumin. Kung hindi, ito ay malamang nasa 2 linggo hanggang sa 3 linggo lang na pinasuso si Simon. Si Simon, 75 taong gulang, ay nakagawa ng isang malaking krimen kung saan siya ay nahatulan ng pagkakulong hanggang sa ideklara ng gobyerno ang kaparusahan para sa nito. Ang mga otoridad ay hindi nagpakita ng anumang awa sa kanya. Sa halip, nagpasya silang hatulan siya ng kamatayan. Kamatayan sa gutom. Ngunit hindi makayanan ng kanyang anak na babae na si Pero, na ang kanyang ama ay namamatay sa gutom sa loob ng isang nakakulong na lugar. Gusto niyang hindi mamatay ang kanyang ama sa gutom. Nakiusap siya sa gobyerno na payagan man lang siyang makikita si Simon araw-araw hanggang sa kanyang kamatayan. Pagkatapos ng maraming kahilingan, binigyan siya ng pahintulot na makipagkita sa kanya araw-araw hanggang sa kanyang kamatayan. Siya ay sinuri ng mabuti ng mga opisyal ng bilangguan bago pumasok sa bilangguan upang hindi siya makakuha ng anumang pagkain para sa kanyang ama. Si Simon ay 1 linggo na sa gutom at nanghina na at halos hindi maibuka ang kanyang bibig. Ngunit hindi ni Pero kayang makita ang kanyang ama sa ganitong kalagayan. Ayaw lang niyang mamatay ng ganito ang kanyang ama. Sinimulan niyang pasusuhin si Simon para manatiling buhay. Si Simon rin ay walang anumang bagay sa kanyang lalamunan sa 1 linggo, kaya desperadong sinipsip niya ang bawat bahagi ng dibdib ni Pero. Nagpatuloy ito ng 1 linggo. Ayon sa mga opisyal ng gobyerno, dapat ay namatay na si Simon sa gutom sa ngayon. Ngunit dahil siya ay buhay, hinala nila na ang kanyang anak na babae ay nagpapakain sa kanya ng isang bagay upang mapanatili siyang buhay, kaya nagpasya silang tiktikan ang mga ito habang sila ay nagkikita. Sa mismong araw, nahuli si Pero na nagpapasuso sa kanyang ama sa loob ng kulungan. Magsilbi sana siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan para sa krimeng kanyang ginawa. Gayunpaman, humanga ang namamahala sa bilangguan sa walang pag-alinlangan na kawanggawa ni Pero. Nakita niya ang kanyang ama sa mga mata ng kanyang ina at walang pag-alinlangan na tinulungan siya. Ito ay itinakda bilang isang halimbawa at nakilala bilang ang Romanong kawanggawa o Roman Charity. Hanggang dito na lang muna ang kwentuhan natin. Kung nagustuhan mo, kay huwag kalimutang mag-like, share, and comment down. Kwentuhan natin yan sa comment section.
Please subscribe, isang malaking tulong na po yan sa aming mga content creators. Dito lang yan sa Yung Dagat, Stories Left Untold and a Road Less Struggle YouTube channel. Maraming salamat po.